Good news. You're 2 months pregnant, Mrs. Guevara. Narinig mo yan, Sharon? Ha? Magkakaroon ulit tayo ng baby. Magkakaroon na ako ng kapatid ulit? Nire-recommend ako na mag-undergo siya ng transvaginal ultrasound para ma-determine natin ang cause ng pananakit ng puso niya. Tapos, re-resetahan kita ng vitamins. Okay? Thanks, Doc. O sige, iwan ko na kayo. Assist ko pa ibang pasyente ko. Thank you, Doc. Bakit? Ano kaya ang isipin ni Bea kapag nalaman niyang magkakaroon na siya uli ng kapatid? May anak na naman pala kayo. Magsalita ka naman parang hindi mo kadugo yung baby. Bakit, Dad? Ano bang gusto mong reaksyon ko? Magtatalon sa tuwa? Eh, mula nang dumating si Tita Sharon dito, kasama si Julia, nahati ng atensyon niya sa akin eh. Hindi niya na ako pinakikinggan. Hindi na tayo nakapag-usap. Hindi na tayo nakapag-bonding. Parang di niya na ako kilala. Kaya ang dali niyong maniwala sa ibang tao. Hindi ibang tao si Sharon tsaka si Frances. Ibang tao pa rin ang tingin ko sa kanya kahit asawa mo na siya. Dahil alam ko ang totoong kulay niya. If you give it time, if you give her a chance, alam ko maaayos din natin ang mga differences na yung dalawa. It's not just about our differences anymore. Kung ibang babae siguro siya at mabait siya at gusto niyang mabuo tayo bilang pamilya, eh hindi ako nagsasalita na ganito ngayon. Pero si Tita Sharon... Masama na ang tingin mo sa kanya from the very start. Because she is! You've always seen her as the other woman. Because she is! Pero asawa ko na siya. Ina siya na magiging anak ko. She has always been the other woman. Tiniis niya lahat ng mga nangungutya sa kanya dahil mahal niya ako. I neglected her for you and your mother.